ng produkto na pinoproduce nila or binebenta nila, kailangan nasuri at aprobado ng iba't ibang ahensya kagaya ng FDA at iba pa. So, kailangan ma-make sure na lahat ng produkto lahat ng ingredients ay safe sa mga consumer. Sumunod naman ay ang Artikulo 1546, Kodigo Sibil ng Pilipinas. Ang sira, depekto at pinsala ng produkto ay hindi dapat itinatago sa mga mamimili. Ang batas na ito ang nagbibigay garantiya na walang nakatagong pinsala ang isang produkto. So kailangan lahat ng negative effects na pwedeng makuha ng isang consumer sa isang produkto, kailangan alam ito ng mga consumer. Kailangan naka-include doon. So, kailangan transparent tayo. So, lahat ng mga pwedeng maging negatibong epekto nito sa katawan at yung mga negative side ng isang product is kailangan ay nakalagay doon para aware din yung mga consumer. So, halimbawa sa sigarilyo, kapag bumili ng isang pakete ng sigarilyo, may nakalagay doon na litrato kung anong pwedeng mangyari sa katawan. So, pwedeng masunog yung baga or everything. So, kumbaga, at least doon, naka-include doon kung ano yung possible na mangyari sa isang consumer kung i-take niya ang sigarilyo. At lastly, yung tinatawag na Batas Republika bilang 7581. So, Price Act. Ang batas na ito na kilala bilang Price Act, naglalayong magarantiyahan na laging may supply na mga pangunahing pangangailangan at maprotektahan ang mga mamimili laban sa di makatarungang pagtaas ng presyo ng mga ito na may pagsasalang-alang din sa interes ng mga lehitimong negosyo upang mabalik ang kanilang puhunan. So, importante na balanse ang lahat. So, walang malulugi. So, kumbaga, nakukuha ni consumer ang mga produkto na kailangan niya sa murang halaga or sa halaga na hindi siya tinataga ng malaki sa presyo. While naibibigay naman ni producer ang mga produkto na hindi siya nalulugi at kumikita siya. So, dapat ay importante yung balanse. So, dito pinoprotektahan yung both consumer at yung producer. Sunod, mga ahensya at pribadong sektor na makatutulong sa mga consumer. So ito yung mga negosyo or mga kumpanya or yung mga ahensya rin ng gobyerno na nagche-check ng mga produkto at nagme-make sure nag-aanunsyo ng mga iba't ibang produkto, no. So dito siya mga nakapaloob. So una is yung tinatawag natin na DTI or Department of Trade and Industry. So sila yung nagse-set or nagse-set ng mga presyo na dapat ay yun lang ang presyo ng isang produkto. So sila yung nagse-set noon. Sila rin yung ahensya ng gobyerno na nagmo-monitor kung lahat ba ng mga negosyo ay sumusunod sa itinakdang presyo at sila rin yung at kung sa business sector, sila yung nagmo-monitor kung sumusunod ba sila sa batas. So, ito yung ahensya na nagme-make sure na lahat ng presyo ng mga produkto ay nasa tamang presyo. So, ito naman yung mga inilalagay sa mga produkto. Kung dumaan ito sa pagsusuri at natiyak na safe or ligtas ito gamitin ng mga mamamayan. So, most of the time, so makikita natin to sa mga nakalagay sa mga appliances. So, ito is inilalagay ito sa mga appliances o sa iba pang mga produkto para malaman ng publiko na dumaan ito sa tamang pagsusuri at ito ay ligtas gamitin. So, ito is yung mga dinidikit sa mga produkto para ma-make sure na safe ito and dumaan ito na meet nito yung standard ng isang produkto at dumaan ito sa mga pagsusuri. So ito is yung nilalagay sa mga iba't ibang produkto na pinoproduce sa mga iba't ibang pabrika dito sa ating bansa.
Sunod naman is yung Department of Health. So sila yung mga nagmo-monitor sa mga ospital at sa iba't ibang health sector sa ating bansa. So sila din yung nag-aano sa nag nag-aayos sa mga pasahod sa ating mga healthcare workers, sa mga ospital natin, kung sumusunod ba sila sa mga iba't ibang procedure at kung sa health system natin sa bansa. So sila yung namamahala. While the Bureau of Food and Drugs Industry, so ito naman is sila yung nagsusuri kung lahat ba ng gamot at ng mga pagkain na pinoproduce or kinokonsume ng mga mamamayan ay safe sa kalusugan. So sila yung nagme-make sure na lahat ng mga produkto na ginagamit is when it comes to food, gamot ay malinis at mabisa at ligtas sa mga mamamayan. So kasama din dito yung mga pampaganda. So kailangan i-make sure nila na hindi ito magkakaroon ng negative effects sa skin at safe sa mga mamamayan. So basta regarding sa food at sa health, so kasi sa food magiging ano yun sa health natin eh. So sila yung dalawang ahensya na sumusuri nito. Sumunod naman ay yung Department of Energy. So, at Energy Regulatory Commission Philippines. So, sila yung nagmamahala sa electricity at sa power na ginagamit ng mga mamamayan. Sila rin yung nagmo-monitor sa when it comes sa LPG at sa mga gasoline company. So sila yung namamahala dito. So kung meron mga reklamo, sa kanila pwedeng mag-complain or may mga questions, sila yung nagmo-monitor nito. Ano? So sumunod naman ay yung mass media. So under dito yung mga company so na when it comes to entertainment at iba pa. So nandito na yung ABS-CBN, TV5 at GMA. So sila yung mga nag-aanunsyo ng mga produkto na ginagamit ng mga mamamayan. So sila yung tinatap ng business no para i-anunsyo ang isang produkto. So para mas makilala ang isang produkto at mas malaki kasi yung range pag gumamit ka ng mass media. So para mas malawak or mas marami ang makaalam ng isang produkto. Matalino akong consumer. Ngayong alam mo na ang katangian ng isang matalinong consumer, suriin mo naman ang iyong sarili bilang isang consumer. Mahalagang sagutin mo sa susunod na pahina ang chart ng buong katapatan upang magsilbi itong gabay sa pag-unlad ng iyong katangian bilang consumer. Markahan ang iyong sarili bilang consumer. Lagyan ng check ang bawat pamilang. So, lalagyan nyo lang ang check ng tanong. So, itatapat nyo lang dun sa number kung napakatalino, una, pangalawa, matalino, 3, di gaanong matalino, at 4, mahina. So, checkan nyo lang siya. At doon na nagtatapos ang ating aralin. May mga questions ba? So, isend nyo lang ang question sa akin at sasagutin ko yan through personal message. Natuto ba? Salamat! Bye!